apil, kamatuoran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tamis usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahuyang sa kinabag-an alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminawon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang hustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan na walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon Paka, paminawa apil kamatuoran ang kuna second edition. O hisgot na butas mga butang katalingbanon nga dunay dakong kalambigitan ang kinabagang katawhan. Ikaw ako kitang tanan. Plastar mo, plastar. Malipayong pagpaminaw sa mga naniudto karon. Paspasin ang inyong paghungit diha, andam lamog tubig ha. Kay para pawala sa dulon o kining kuan ba. Makahuot nga kanon sa tutunlan. So nagi tubig abay. Sa kamulo pang digamo karon sa ilang paniudto, paspasina para di mo mga pasmo. Di malate ang paniudto. Daghan tag iskutanan karon diri sa atong tulumanon. Duha ka hugna gyapon programa nato. Ang unang hugna mga kasayuran gikas Kapitolyo Provincial. Pagpadagan ni Governor Onil Roque, isip siya mo'y gobernador karon, ang iyang mga proyekto, mga programa, uban pang opisyal nga mga kalihukan may kalambigitan ng iyang pagka-gobernador sa atong probinsya. I-update po na to ang buhatan ni Congresswoman Larnie Roque, ang atong representante dito sa Kongreso diha sa 4th District. Muna naa sa atong first
round sa programa. Samtang atong second round, mga balita, isyo, komentaryo nga gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio, lahos diha sa Radio Mano-Mano Station. Radio Mano-Mano 99.3 sa dial sinumang radio. Nakabase kini sa siyudad sa Valencia. O ang atong second round, gidalit usab kanini ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Ato sang acknowledge mga kaubanan nato dito sa Radio Mano-Mano, gipanguluhan sa tag-iya kani board member sa atong probinsya sa Bukidnon. Mano-Mano numero 1 Parirene Sintillas. Inabagan usab sa atong program director kasamtangan kogihan nga city councilor diha karon sa siyudad sa Valencia. Mano-Mano numero 13 Lando Sintillas. Mga kauban po nato sa technical department, sama kanila ni Mano-Mano Jiboy Corsiles Sintillas, Mano-Mano GR Bustamante Sintillas, o si Mano-Mano Giovanni Hilig. Dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Kini si Jess Vicente at your service wherever you are. Welcome sa atong pagpanaguban dinis programang Paka Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna second edition. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Unsa man Inahan giluba sa anak nga adik, patay. Sus, grabe no? Adik dining bata ayang anak. Giunay og luba ang iyang inahan. Grabe na ning kahimtang sa atong peace and order karong panahon na ba? O niya, moingon ra ba ning atong kapulisan, labi na dito sa kauluhan, kining atong labaw sa Philippine National Police, nga sensational lang kuno ning mga balita karon nga mga patay. Ang tinuod kuno nga senaryo karon, niubos ang kaso sa krimen. Niubos ang krimen kuno karon itandi sa administrasyon ni Duterte. Kolba. Kay gibase nila sa number ba? Record diha sa ilang buhatan. Niubos ang number. Pero sa actual wala, ni taas hinoon. Og niubos pang anong daghan may adik mupatay sa ilang isikataw. Pareaning kuan karon headline. Unya na nato ni basgutan sa to second round Pareaning headline na to karon Anak mismo hang adik. Gibutang gyud giklaro adik nga anak. Giunay nagdungkab iyang inahan patay. Unya sensational lugar na. Anay sa ta sa mga balita sa Kapitolyo Provincial. Dagan sa kadumalahan sa atong gobernador, Governor Rogelio Onel Roque. Ato sang subayon ang mga informasyon gikan sa atong Kapitolyo Provincial para masayran kamong katawhan, dili lamang sa Valencia, dili lang sa Malaybalay, entero dapit sa Bukidnon, kutob sa maabot sa atong broadcast. Unsa man
Bukidnon's Governor Onil Roque sulod sa top performing most trusted governors in the country. In the country, ha? Katong niagi natong programa, kuan man to? Region 10 raman lang to. Sa mga probinsya, mga gobernador sa Northern Mindanao, Region 10. Top 1 si Governor Onel Roque. O niya to tumiagi mga semana. Karon, dili siya top 1 pero nasulod siya sa top performing most trusted governors sa Tibok Pilipinas. Sa kadaghan sa mga probinsya sa Pilipinas, nakasulod ang Bukidnon. Congratulations! Governor Onel Roque, sir, congratulations! Atong tanaw ni, himahimayo na to kinsa kining mga gobernador. Kinsa kining nagtap. Lakas kayo, lakas kayo nagtap. Ang number 1 si Abing Remulla. Ha! Anak ba ni Buing? O ni Kwan? Ni Jesus Remulla, Crispin? Igsoon ba ni Kwan? John Vic? Mamaor man sila naong, oh. May number 1, top number 1. Adili 3. May number 1 ani pangitawag sa number 1. Di man din ni wala man din ni makuan. Wala man din ni ma-arrange. May 1 ani. Adili lang. Kaya naka adili di ay. Wala labot ni sa ibabaw. Na may mga number ko sa ibabaw, oh. 3, unya kung ingon tag 3, daghan may 3. Daghan may 3. Excuse me po. Unsa kay pasabot aning number sa ibabaw? Adi lang ta ng number nga pula sa ibabaw. Basta naguna din sa listahan, 83.25 si Abing Remulla sa Cavite. Di na kayo na ito mabasang sa ubos. Gisum na ko, di kayo mabasang ubos. 83.25 ba? Gisundan dayon ni Nina Inyares. Nina Inyares sa ba ni napita? Hanap naman nga pagkakuan. Birak ba ni? Birak? Sa ba ni? Birak, Iraq. May ato ni, klarohon sa nato ni. Sa ba ni? Ato lang nigi tanaw sa ilang mga kuan ba? Mga picture o niya na day mga ngalan. Basta si kaduha si Nina Inyares, di na kumabasag asan ng lugar, ha? Nasum na daan ba? O niya, okay mong isum samot. Di na yun mabasa, ako matanaw diri, o di man ni birak, o sabi ni. Pero kato si Abing Remulla, klaro gyuto nga sa Cavite. Cavite. Ikatulo si Barbers. Kadali lang kining kang Nina Inyares ang iyang percentage 83.08. So alkansi lang siyang gamay, alkansi siya gamay kang Abing Remulla kay 83.25 man. Ang Inyares 0.08 ra. Pareho sila 83. Si Barbers na yun. So, just Barbers, oh. Sulod sa si Barbers, ikatulo. Barbers, Lyndon Barbers, 82.86. Surigao del Norte ni. Ikaapat si Vilma Santos Recto,
Sa Batangas, 82.81. Ikapila na to, ikapat na. Be? 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Ikalima si Abis Omintado. 82.12. 82.12%. Si Ares Aumentado, province of Bohol. Bohol ni siya. Bohol. May kalima. Ato tas ikaunom. Ay kaunom si Daryl Oy sa Ahaba ni Dapita, Zamboanga, 3rd District. Zamboanga, 3rd District. Ikaunom to. Uban sa iyang puntos nga 81.98%. Ikapito si Boy Dayang Haring, Boy Dayang Hirang. Boy Dayang Hirang. 81.81 sa hadapita ba ni? Oriental? Davao Oriental. Davao Oriental. Davao Oriental. Ikawalo, si Dato Tukaw Mastura. 80.93 sa Del Norte, Maguindanao del Norte. Maguindanao del Norte. Ikawalo na to, no? Be, pila na be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ika-8, ikawalo. Kaya taga Maguindanao del Norte. Ikasiyam si Governor Onil Roque. Hey. Onil Roque, 80.88%. Bukidnon. Bukidnon. Ano na may 3rd District? Dili siguro 3rd. Kini adiri ganiha. Okay, province man eh. Ikasiyam si Governor Onil Roque. Ikanapulo dayon si Melchor de Clas. Melchor de Clas sa hanap gini ilang mga province. Hanap gyud. Mura na na daan ba? Legazpi. Legazpi siguro ni Legazpi. Legazpi ba ni? Basta si Juan Melchor de Clas mo last ikanapulo. So naa sa top 9. Nasod sa top 10 si Governor Onil Roque. Sa tanang mga gobernador kini sa Pilipinas, top performing most trusted governors sa tibok Pilipinas. So congratulations Bukidnon. Congratulations. Base kini sa survey nga gihimo sa kuane sa tanaw na to. Boses ng Bayan Index of Governance. Trust and Performance Ratings. So sa Boses ng Bayan Index of Governance. RPMD. Sabi ng RPMD. Mo'y nagpahigayon sa maong survey. Sige.
Padayon ta sa ato pagpanaguban dito sa atong tulumanon. Pagka paminawa apil ka matuuran ang kuna. Dogang pang mga informasyon nga atong hatagas pagtaga dito sa atong tulumanon. Dogang pang mga kalambuan. So mo to'y latest nga survey sa kuna, Boses ng Bayan nationwide. Ang katong survey sa June 13, 2026 sa Region 10 lang to. Nga mga governors, top 1 si Governor Onil Roque. Gisundan dayon ni Juliet Oy sa Misamis Oriental, si Henry Waminal sa Misamis Occidental, si Khaled Di Mapuro sa Lano del Norte, o si Romualdo XG sa Camiguin. Muna sa Region 10 nga top performing governors. So katong gibasa na to bagoy pa lang, sa Timog Pilipinas na to, top performing, most trusted governors. Number 9 si Governor Onil Roque. Sa ngalan sa gobernador, sa ngalan sa Provinsyas Bukidnon. Dogan pa din sa atong mga hisgutanan sa atong pagpanaguban. Handog pasasalamat surgical mission. Gipahigayon kini sa Bukidnon Provincial Hospital Talakag. Pinagi sa provincial government sa Bukidnon. Pinanguluhan ni Governor Onil Roque. Kini gitawag nga PGB All for Health Rapid Surgical Team. So dito ni gihimo ang surgical mission sa Talakag, lungsod sa Talakag. Lungsod sa Talakag. Ubay-ubay po na ilang naserbisyuhan dito sa All for Health Rapid Surgical Team. Naay mga kuwan nila, mga bangkitan po ni nga mga doktor, mga surgeon, kay surgical man nga trabaho. Coffee lovers and enthusiasts gidapit sa pagbisita sa Coffee and Chill sa SM. SM Cagayan de Oro, ha? Gidapit ang mga coffee lovers, enthusiast sa pagbisita sa gipasugdahang Coffee and Chill Festival sa SM Super Malls diin sa SM City CDO Downtown. Gitawag nila kini og the Downtown Coffee Collective nga gisugdan kini ni adtong milabay nga Hulyo 21 og hangtod sa Hulyo 29. Labing gipasalamatan sa provincial government sa Bukidnon, pinagi ni Governor Onil Roque, kinsa girepresentahan ni Attorney Romuel Roque ang maong kalihukan sa SM aging suporta sa coffee industry sa Bukidnon. Ang Coffee and Chill Festival giila nga pinakadakong coffee celebration sa SM Supermalls sa Tibok Nasod. Diin 75 ka SM malls ang nag-apil aron ipakita ang pinakamaayong coffee experiences o ipaila ang local coffee brands. Doon na report ani si Fredil Ragandang, ang atong reporter sa kining Provincial Information Office des Kapitolyo. Ato paminawon ang report ni Fredilin Ragandang. Fred, at ato sa ko nang i-ready sa dana. Sa sugra. Ama, line to, no? Line to, sige. Balik. Dali na din sa SM City CDO Downtown aron inyong masulayan ang ilang The Downtown Coffee Collective din ilang mapasigarbong gipasundayag ang coffee brand gikan sa Bukidnon. Welcome once again to the Downtown Collective here at SM CDO Downtown. It's a celebration of coffee, community, and culture.
This celebration also shines a spotlight on the heart of our local coffee scene. From the rich coffee farms of Bukidnon to the passionate hands of our local cafe purveyors. We are proud to showcase the people and stories that continue to brew excellence locally. We extend our sincerest gratitude to the Provincial Governor of Bukidnon, Sir, salamat kaayo, for their invaluable partnership and unwavering support in championing Bukidnon's coffee industry. Nag-abot ang mga coffee lovers and enthusiasts sa paglansad sa Coffee and Chill Festival sa SM Supermalls, diin sa SM City CDO Downtown gitawag nila og The Downtown Coffee Collective nga gisugdan karong adlaw Hulyo 21 ug molungtad sa Hulyo 29, 2026 aron mas daghang mga konsumidor ang makaila ug makasuporta sa lokal nga industriya sa kape. We officially launched the Downtown Collective. May this festival remind us that every cup tells a story, one of community, collaboration, and local pride. Gitumong sa SM ang maong kalihukan aron ipakita ang talento ug paningkamot sa mga lokal nga coffee growers, roasters ug cafe owners nga padayong nagpalambo sa coffee industry. Labing gipasalamatan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpanguna ni Governor Rogelio Nilpi Roque ang maong kalihukan sa SM agig suporta sa coffee industry sa Bukidnon. We sincerely thank the SM Group for providing a venue where Bukidnon's coffee producers can showcase their products to a wider market. Events like these encourage people to discover local coffee, enjoying meaningful moments together, and support the communities that make every cup possible. Tungod sa maong suporta, mas nagkadako ang oportunidad sa mga lokal nga produkto nga mailhan sa mas halapad nga merkado ug mahimong kabahin sa selebrasyon sa SM sa ilang Coffee and Chill Festival. Ang Coffee and Chill Festival giila nga pinakadakong coffee celebration sa SM Supermall sa tibuok nasod. Diin 75 ka mga SM malls ang nag-apil aron ipakita ang pinakamaayong coffee experiences ug ipaila ang local coffee brands. Okay, nakakikape oh. Nakapak na. Starring ditong Bukidnon. Doon na tayo presentation sa coffee dito sa gikan diri sa ato. Kumbati yun, no? So, as nindot yun og makuha na yun. Malukop-lukop na pananom sa kape ning atong lalawigan para mailang producer. Dili lang sa Davao o Cagayan de Oro, kundi tibok Pilipinas. Apel pa gani sa gawa sa nasod. Maniki paningkamutan ni Governor Roque nga usa sa mga programa niya kining Coffee Development Bukidnon Coffee Development Program. Pinagiusab sa Coffee Roadmap. Samtang sa pikas bahin, anita sa laing bahin, duda tali sa PGB o DICT gipirmahan, duda. Oh, formal na gipirmahan sa Provincial Government sa Bukidnon pinagi ni Governor Onil Roque o sa Department of Information and Communications Technology DICT pinagi usab sa Regional Director City Rama V. Alawi ang deed of donation and acceptance. Amo na yung meaning sa duda. Deed of donations and acceptance. Duda. Sabi na ko gidudahan ang DICT. Unsa meaning sa duda? Deed of donation and acceptance. Unsa meaning sa DICT? Department of Information and Communications Technology, DICT. Formal na gipirmahan sa Provincial Government pinagi ni Governor Onil Roque o sa Department of Information and Communication, DICT, pinag-usab sa Regional Director nga si Director Alawi. Deed of
donation and acceptance mo ni gipirmahan duda simbolo sa panagiusa sa pagpalig-on sa digital transformation para kini sa pagatiman sa maayong panglawas. Gihimo ni tumilabay nga Hulyo 21, 2026 diha sa Centennial Stage, Kamulan Park, Malaybalay City. Gisaksihan ni Attorney Nestor Kahis Jr., Provincial Government Department Head sa PGSO, ang pagsilyo sa kasabutan para kinis kinatibuk ang 105 ka tablets nga gitagana para sa probinsya sa Bukidnon. 8 ngadto sa RHO, Rural Health Unit, og 97 ngadto sa Barangay Health Workers. Uy, hayahay kaya. Hatagan sila kuan, tablet. Kining ato mga Barangay Health Workers, 97 kabuk matagaan. Di tablet na din sila ha. Maka-chat-chat na dayon si ilang mga higala. Maka-Facebook na. Maka-YouTube. 105 kini ka mga tablets ang ipanghatag. Unya, 8 para sa Rural Health Units, 97 para sa mga Barangay Health Workers. Gihimo sa mong higayon ang ceremonial turnover. By the way, base natuo mo nga tabletas, di ba na tabletas nga tablet, kuha na siya kanang kuhan ba? Digital, no? Digital sila yung kuhan na sila yung term ana. Na-line term ana. Kanang gamiton sa kuhan ba? Mag-Facebook ka, mag-YouTube ka. Mag-research ka. Mag-plaster ka sa imong record diha. Gadget, salakton, gadget. O sana sa mga gadget, kanang tablet, daghan may naglangkob aning gadget. Tablet, laptop, cellphones, muna yung mga gadgets, di ba? Kanang handy ba, handy. Daras kamot. Kaya mga computer, abot, o nabilong balis gadget, ang computer. So ito na ang atong mga IT. Gihimo sa Masan gihimo sa mong higayon ang ceremonial turnover sa nasangpit nga mga tablita. Sa Bisaya pa, mga tablitas. Ngagikan sa DICT o United Nations Development Program, UNDP, kauban ni Cabanglasan Municipal Mayor Bernie Castellanes. Kini gamiton sa mga health workers diha sa pagpalambo sa pagdumala sa health information, mas epesyenteng serbisyo sa panglawas o mas andam nga pagtubag sa panahon sa kalamidad. Kini kabahin sa connectivity, capability, and resiliency through free Wi-Fi for all project sa DICT. Mayroon tanag matuma, no? Free Wi-Fi na ta? Bisag dihalas mga plaza ba? Mga public places. Kuwara na inis, Cabanglasan lang ni. Sa Cabanglasan lang ni siya ang 97 sa mga barangay health workers, unya sa Rural Health Unit, 8. Kini 105 ka mga tablets nga gadget intended for Cabanglasan lang din eh. Intended for Cabanglasan, kay Cabanglasan naman starring din eh. Mayor Bernie Castellanes, mamaneng sa Cabanglasan nga mayor. Sige. So, ang target sa DICT, capability and resiliency through free Wi-Fi for all project sa DICT. Sa ilan po na yung mga project? Free Wi-Fi. Mahatag pag free Wi-Fi uta sila sa kuan po, no?
kini mga munisipyo, mga kalungsuran, kay nga kuan biyata na gagamit biyata. Ay lang po nang sa kabalayan na lang panghatag na libreng wifi. Wala pong negosyo ang mga fiber. Kaya nga negosyo sa internet, wala po sila negosyo ana ug yung nanaon magaling. Doon ay kuan ba? Doon ay kuan ani sa programa paminaw na to kadali. Amot og apil bang report ani ni Fredilyn Dragandang ato kuno ning paminawon about ani nga kalihukan sa DICT pag pinirmaha sa provincial government sa Bukidnon. Itong ilang ipirmahan nga duda deed of donations and acceptance. Duda. Paminahon to ni. Today, we celebrate another milestone in bringing quality healthcare closer to every Bukidnon through digital innovation. Governor Roque din si Governor Roque naguna. Pormal nga gipermahan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Department of Information and Communications Technology DICT ang Deed of Donation and Acceptance isip simbolo sa panaghiusa sa pagpalig-on sa digital transformation sa healthcare Hulyo 21, 2026 sa Centennial Stage, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. And the whole DICT family, no, and the United Nations Development Program for their invaluable partnership and unwavering support sa probinsya sa Bukidnon. Sama sa inyo ni Director Gaina, ang Bukidnon ang pinakadaghan nga tablet nga ni abot, no? Humani ini gihimo usab ang ceremonial turnover sa mga tablet nga gikan sa DICT ug United Nations Development Program kun UNDP nga gamiton sa pagpalambo sa pagdumala sa health information, mas epesyenteng serbisyo sa panglawas ug mas andam nga pagtubag sa panahon sa kalamidad. So that is why po this kind of partnership really matters to us, no? And to you po, no, our healthcare workers and beneficiaries, these tablets po are entrusted, no, to better yung ating services, no, to better po yung inyong trabaho. So hopefully po talagang magamit nyo. Magagamit nyo po ba ito? Dawat sila, oh. Makakatulong po ba ito? Kabahin kini sa connectivity, capability and resiliency BSW. through free Wi-Fi for all project nga nagtinguha sa pagpalambo sa health information management ug pagpalapad sa digital services alang sa mga Tagsagi sila, komunidad, ilabi na sa mga geographically isolated and disadvantaged communities. Alang sa DICT, ang maong proyekto usa ka lakang aron masiguro nga bisan ang mga layo ug lisod nga maabot nga mga komunidad adunay access sa digital tools nga makatabang sa mas paspas ug mas epesyenteng paghatag sa serbisyo sa gobyerno. Gipasiugda sa Provincial Government of Bukidnon nga pinaagi sa maong partnership, mas mapalig-on pa ang digital governance sa healthcare, pinaagi sa mas tukmang pagdumala sa datos, mas paspas nga komunikasyon ug mas epesyenteng paghatag sa serbisyo sa katawhan, ilabi na sa mga lagyong komunidad. Ang among gilantaw, we had a list of about 168 GIDA barangays in Bukidnon. Sa among conversation ni Gov, nihangyo actually si Gov, pwede ba tagaan 168 kabuok? 105 naman gid mo ang tablet pa Gov. Pero wala magyapon na pagpabor-pabor kay inyo magyapon ang pinakadaghan. Sa tibuok region, sa Region 10, na-mention ni RD, Bukidnon got a big pie of share para sa atong tablets. No, so masamot pag hindi sila nga ma-efficient and effective kay next year na naman tay sakinan sa barangay health workers ang ilang bao-bao next year ma-release na. Among dakong pasalamat nga gihatag nga tablet sa amo ang barangay health workers. Dako kining tabang kanila aron mapadali ang ilang mga data or mga reports sa atong komunidad. So daghang salamat sa inyong suporta ug pagpakabana sa among barangay ug sa barangay health workers nga usami sa napili ninyo nga beneficiary.
Ang maong inisyatiba usa lamang sa nagpadayon nga paningkamot sa Provincial Government of Bukidnon kauban ang DICT ug UNDP aron mapalambo ang kalidad sa healthcare pinaagi sa teknolohiya ug masiguro nga walay komunidad nga mabiyaan sa digital transformation. Okay. Salamat kayo, Fredelyn Ragandang. Motidugang report ni Fredelyn Ragandang. Sinto 105 ang nahatagan o kining tablet 97 98 sa kining barangay health workers o niya 8 sa RHU o kining rural health unit. So dako na nagtabang. Ang problema lang ani og kuan ba? Abatagaan nga barangay health worker bitaw. Pag-abot ito sa ilang barangay, way signal. Useless gapon. Aha. Kinalan ang mudawat nga barangay health worker ani klarohon sa gyud katong barangay kadunay internet connection. Analay signal ba? Pareha sa kanayan Laban na signal ang kanayan, o man na signal, bisag ultimo cellphone, way signal. Kabanglasan ang unang natagaan ani. Kabanglasan. So pilion po tingal ito mga barangay, bisag naa sa rural, nasilit ng mga barangay nga na po sila signal, na cell site. Doon ay kuan, Wi-Fi. Doon ay signal sa Wi-Fi nga magamit. Kay lisod pod, magdadara ni sila og tablet unya way signal. Mura ra kuan, mura ra dada sila ng way pulos. Hinoon ang nagpasiyog da DICT man. Sumuhatag ng signal siguro sa mga dapit ko asa dapit ay ilang natagaan. Libreng Wi-Fi. Katong ingon sa DICT nga libreng Wi-Fi. So, okay kayo. Sana all. Okay, una na magaling, moingon ta, sana all. Sige, padayon ta sa atong pagpanaguban. Pagpalambo sa agrikultura, gidasig ni Governor Onil Roque ang mga provincial agriculture volunteers nga magtinabangay sa pagpalambo sa agrikultura sa probinsya. Diin ang provincial agriculture volunteers usa nga adunay dakong responsibilidad sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Kini atol sa gipahigayon usab nga Provincial Agriculture Volunteers Quarterly Meeting. Nato na kalabay nga Hulyo 20, 2026. Diha ka po sa Kamulan Theater. Gipasabot usab ni Governor Roque nga ang pag-uma tinubdan sa panginabuhian dinhi sa atong probinsya. Din gigusgan ini ang proyekto nga magtanom og kape ingon man sa mga nagkalain-laing industriya sa saging, pinya, humay, tubo o kining mais. Pinagi sa tabang usab og serbisyo sa Provincial Agriculture Volunteer mapadali ang pagpasabot sa mga programa o proyekto sa agrikultura ngadto sa mga mag-uma sa ingon nga mas mulambo pa ang ilang kapanginabuhian. Mitambong sa maong tigom sila si Provincial Vice Governor Kinyo. Mapasalamaton usab sa nahimong kontribusyon sa Provincial Agriculture Volunteers PAV. Okay po di. Okay di kay kuan man eh. About man sa mga farmers. About farming kini. Mo assist kini mga volunteer aron mapadevelop sa mga farmers ang ilang
technique sa pagpanguma. Ma-develop. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! July 22, 23. Nato nakalabay ni nga mga adlaw. Diha sa provincial capital, giplastar ang kadiwa ng Pangulo. Aha. Kaya barato ko no mga presyo ba? Sa produktos uma o guban pang mga nagunang palaliton. Fresh vegetables, sugar, handicrafts, processed products, honey, dayon bottled water. Kadiwa ng Pangulo. Way bugas ane? Ito niyaging humana man ito niyaging simana ni. Or niyaging adlaw di ay. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Samtang sa pikas bahin, lig-on nga partnership sa provincial government sa Bukidnon o PNP ipadayon kini. Mapadayonon ang lig-on nga partnership tali sa provincial government sa Bukidnon pinagi ni Governor Onil Roque o sa PNP Bukidnon Police Provincial Office. Diha kini sa pagpatunhay sa kalinaw hapsay sa lalawigan. Atol kini sa kipahigayon usab nga blessings or blessing and ribbon cutting ceremony sa bag-ong na-instalar nga main gate o guardhouse diha sa Bukpo. Bag-o na ilang kuan diha no agihanan. Gibag-o nilang ilang main gate na nasa ibabaw katundaan bitaw tunggi katong giagup-upan na nga main gate nila sa una ba. Gi-renovate og mo na main gate karon. Ang kanang ilang daan diha nga gate exit ang entrance kanang bagong nahuman to sa ibabaw. Bagong nahuman atol sa cutting ribbon nga gihimo sa maong PNP provincial office. Sumala ni Governor Onil Roque kini nagsilbing simbolo sa walay paglubad nga suporta alang sa kapulisan nga walay kakapoy nga padayong nagtrabaho aron mapanalipdan ang mga komunidad o ipatigbabaw ang hustisya sa tibuok probinsya. Aha. Sa maong okasyon, garepresentar sa Bukidnon Provincial Police Office pinagi sa Provincial Director nga si Police Colonel Oliver Navales ang ilang operational accomplishment o gipakita kini sa mga nanambong. So doon ay kuan na doon ay report. Na report no? O pamahayag ni Governor Onil Roque atol sa turnover o blessing sa bagong nahuman nga proyekto. Kuan kanang donasyon kini sa provincial government diha sa Bukidnon PNP office. Ato paminahon si Governor Onil Roque. Bless and inaugurate the new Bukidnon Police Provincial Office main gate and guardhouse, but also to celebrate what these structures truly represent. Our shared commitment to peace, public safety, and the rule of law. Mitambong si Governor Rogelio Nil Roque sa kalihukan sa Bukidnon Police Provincial Office nga nagpunting sa pagpalig-on sa seguridad ug maayong pagdumala.
Padayon ang panaghiusa sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Philippine National Police aron mapalig-on ang kalinaw ug kahapsay sa lalawigan. Gipangunahan nila ni Governor Rogelio Nilby Roque uban ni Bukidnon Police Provincial Director Police Colonel Oliver S. Navales ang blessing and ribbon cutting ceremony sa bag-ong main gate o guardhouse sa Bukidnon Police Provincial Office. Gipasalamatan usab sa gobernador ang dedikasyon sa kapulisan sa pagpanalipod sa katawhan o gipasiugda ang padanya pagtinabangay tali sa lokal nga pangagamhanan ug sa PNP. This project reflects the strong partnership between the provincial government of Bukidnon and the Philippine National Police. It stands as a symbol of our unwavering support for the brave men and women who work tirelessly day and night to protect our communities and uphold justice throughout our province. Gipresenta usab sa Bukidnon Police Provincial Office ang ilang operational accomplishments, lakip ang mga kampanya batok sa kriminalidad ug uban pang mga programa nga nagpalig-on sa peace and order sa Bukidnon. Allow me to express my sincerest gratitude to the provincial government of Bukidnon under the leadership and stewardship of our very own Honorable Governor Onil Roque, sir, for your unwavering trust, steadfast support, and invaluable partnership with the Philippine National PNP Police. Director ni. Our commitment remains steadfast. We will continue to uphold our mandate of maintaining peace and order, ensuring public safety, enforcing the law with integrity and professionalism, and fostering stronger partnership with our communities. Ang maong kalihukan nagpalig-on sa tumong sa administrasyon ni Governor Roque ubos sa iyang 5-point agenda ilabi na sa quality local governance and lasting public order pinaagi sa lig-on nga koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan ug sa kapulisan. This facility is a simple but meaningful expression of our gratitude and our commitment to provide you with infrastructure that supports our mission. Ang padayon nga pagtinabangay sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Bukidnon Police Provincial Office usa sa mga lakang aron mapadayon ang luwas, malinawon ug mas lig-on nga Bukidnon alang sa tanan. So may this inauguration inspire all of us to continue working hand in hand, supporting one another in building communities where every family feels safe, every child can dream freely, and every Bukidnon can live with confidence and hope. Okay. Moto ang pamahayag ni Governor Onil Roque. Gisundan dayon sa report ni Fredilyn Ragandang diha sa Provincial Information Office. Gwapo na ilang kuano, gwapo na. Ilang provincial headquarters sa PNP, ang bagong gate. Bago nila nga main gate diyan na sa ibabaw dapit. Og niya ka dire sa Gaisan no padulong ka dito sa merkado before sa katundaan bitaw nila nga main gate diha gi-plaster ang bag-o nga gi-construct nga main gate og donated siguro ni sa provincial government no kay nakigtambaya yung man ang nakigtambaya yung ang provincial government sa Bukidnon kabahin ani nakigtambaya yung man. Padayon ta sa atong pagpanaguban. Samtang pagbukas sa pultahan sa SM Group para sa Bukidnon Bin, gipasalamatan sa provincial government sa Bukidnon, ubos kini sa liderato ni Governor Onil Roque. Ang SM Group sa pagbukas sa ilang pultahan o paghatag og espasyo area no aron ma-display ang mga produkto sa Bukidnon Bin. Nato na kalabayng Hulyo 20, 2026 diha kini sa SM City Cagayan de Oro Uptown. Dito sa Uptown is ibabaw padung Sulumbia nga molungtad Agosto 2, 2026. Gibutyag ni Attorney Romuel Roque
kinsa may nagrepresentar kang Governor Anil Roque nga malipayon ng Bukidnon sa suporta nga gihatag sa SM Group tungod kay ang tagsa-tagsa ka kape sa lalawigan nagtimaan sa mga istorya sa makogihon nga mga mag-uuma sa kape kansang dedikasyon na bag-o o nagbag-o sa kahimtang sa kabukiran padulong sa luwas nga kinayahan ubay-ubay usab sa mga pag-ugmad sa maayong kalidad sa kape sa nasod. Sumala pa usab ni Mr. Philly John Winson Bagares, ang Assistant Mall Manager OIC sa SM City Cagayan de Oro Uptown, nga ang SM Coffee and Chill kabahin sa kaakuhang pagsalig sa SM nga suportahan ang lokal nga mga mag-uma o ang komunidad pinagi-usab sa pagpasiugda o susamang event aron ipalambo ang mga produktong lokal. Layo din ito man sa kuan SM Uptown. Downtown tong ganiha, no? Ang downtown kananaa sa Sentros Cagayan de Oro. Uptown, madto pa man ka dito sa kuan. Madto pa man ka sa Padong Sulumbia. Oh. Mo man ay pinakaunang SM kanang Uptown. Paminaw na to, dunay kuan na ni, dunay sa man report ba ni? Atong paminawon ko no. With the provincial government of Bukidnon and Bukidnon Bean, we are honored to showcase the exceptional quality of locally sourced beans from the province of Bukidnon and recognize the passion and dedication of our local coffee farmers and producers. Nagsugod na ang Coffee and Chill nga gipasiugdahan sa SM City CDO Uptown para sa Bukidnon Bean. Sulod sa 15 kaadlaw gikan karon, mapalit og matiluwan ninyo dinhi ang lamian og di kalidad nga kape gikan sa Bukidnon. Tumong niini ang pagpalig-on sa merkado alang sa mga mag-uuma sa kape ug sa paningkamot nga maila ang Bukidnon isip umaabot nga Arabica Coffee Capital sa nasud. So kagaliha kuan man to, nag-appeal ra man ang Bukidnon ato. Kani kuan gini display gini sa Bukidnon, kape sa Bukidnon gini nga display nasa Uptown. Bukidnon beans is very interesting for me. It's very ang tasty. flavor is very tasty. Fruity Okay, and makalito. dami siya. Binhi, nagkatigom ang naglain-laing coffee growers, cooperatives o local coffee processors sa Bukidnon aron ipakita ang ilang pinakamaayong produkto atol sa SM Coffee and Chill Festival 2026. Tungod niini, gipasalamatan sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque ang SM Group sa pagbuka sa ilang pultahan o paghatag og espasyo aron ma-display ang mga produkto sa Bukidnon Bean Hulyo 20, 2026 diha sa SM City CDO Uptown nga mulungtad sa Agosto 2, 2026. Gibutyag ni Attorney Romuel P. Roque, kinsa nagrepresenta kang Governor Roque nga malipayon ang Bukidnon sa suporta nga gihatag sa SM Group. On behalf of Governor Rogelio Nilpi Roque and the provincial government of Bukidnon, I extend our sincere appreciation to SM City, CDO Uptown, and all our partners for bringing us together this afternoon. For Bukidnon, every cup tells the story of our hardworking coffee farmers, whose dedication transforms our fertile mountains into some of the country's finest coffee. That is why the provincial government of Bukidnon is giving its all-out support to our coffee industry. Guided by the Bukidnon Coffee Roadmap, we are investing in better production, quality improvement, post-harvest facilities, processing, entrepreneurship, and stronger market access. We believe that when our farmers prosper, our communities prosper too. Sumala ni Mr. Feli John Wenson K. Bagares, ang Assistant Mall Manager OIC sa SM City CDO Uptown, nga ang SM Coffee and Chill kabahin sa kaakuhang pasalig sa SM Group na suportahan ang lokal nga mga mag-uuma og komunidad pinaagi sa pagpasiugda og susamang event aron ipalambo ang mga produktong lokal. As we officially begin the celebration, we invite everyone to explore our coffee bazaar, discover the stories behind every local brew, support our homegrown brands, and experience the warmth and community that coffee brings.
So all our shoppers, we invite you to shop, chill, and enjoy a good cup of coffee here at your most loved SM City CDO Uptown. This campaign also reflects SM's commitment to supporting local communities and proudly promoting homegrown products. Ang award-winning coffee sa Bukidnon, mapalit na to diri sa SM Uptown. So naa diri karon makita na to ang nagkalain-lain nga mga winning coffee. Hi everyone! For those who want to taste Bukidnon beans, sila diri karon sa SM Uptown. Kani ang mga beans sa Bukidnon, and you should support Bukidnon beans kay support local farmers ta, and very interesting ang ilahang mga ginapang showcase diri nga beans. Welcome to Coffee and Chill sa SM! Hey! Tuwa sila sa Uptown. Duha din ka, sabi ni, ato sa ni klaruhon ha. Kato ganiha, kuan man to. Kining, katong kaganiha, kuan to. Downtown. Tanaw sa na to, wa baka ko, basig na balik to atong gitira ba? Basig na balik to. Ha? Laruhon sa na to. Katong downtown to ganiha, tong atong hisgutan. Uptown, kining pasulod dito sa kuan ba? Padung sa Lumbia Airport bito sa una. Tanaw na to ni. Katong una na itong gipresenta mo ni. Mo ni Coffee chill. Kadali lang ha. Kay basig, nagbalik-balik itong atong play. Pero lahi naman to, lahi. Kaya na naman po babae nga nag-promote nga dugay kay makalitok o kanang test ba? Tasty. Anera. Muna ang sa downtown ba ni? Downtown. So duha di ka klase ni. Duha ka SM ang ilang gisudlan. Downtown. Coffee lovers and enthusiasts gidapit sa pagbisita sa Coffee and Chill sa SM. Sa Coffee and Chill Festival, Super Malls, SM City Downtown. Klaro kayo na, downtown. Katugan na uptown. Gisugdan, Hulyo 21, hangtod sa 29. O niya katon sa uptown, hangtod pas pizza 2 sa Agosto. So, duha di kini ka SM ang naapilan sa Bukidnon coffee. Pero katon sa uptown, murag kuang gyud special gyud nga area sa Bukidnon lang. Tanan nga mga produkto sa Kapis Bukidnon naa sa Uptown. Way nakasagol ato gyud. Lonlon gito taga Bukidnon. Produkto gito sa Bukidnon tanan. Sige, chill coffee. Kalami oy. Kalami ang Kapis Bukidnon. Magani nga gidevelop gyud ipa-develop gyud ni Governor Roque kay para maila kita din sa Bukidnon. Gawas nga lami ang atong kape kanang abundante sab. Okay, ang target niya within 5 years ba to? Ang target ni Governor Roque? Within 5 years, 5-year development plan nga mukabat sa 10,000 hectares. Ang paningkamutan nga matamnan, 10,000 hectares. Sige, masama ni? 1,312 ka pamilya. Atong kinatsilaon. Male 312 ka mga pamilya nakadawat sa food assistance gikan sa probinsya. Miihap sa apektado kini nga pamilya nakadawat sa food assistance gikan sa pangagamanang probinsya sa Bukidnon. Gitunol pinagi sa Provincial Social Welfare Development Office, PSWDO. Human kini sila napiktuhan at tumilabay nga bagyo nga si Super Inday. Ang maong mga benepisyaryo nagagikan sa mosunod nga mga barangay: Siyudad sa Valencia, Katumbalon, Pinatilan, Batangan, Dagat Davao, Mabuhay, Sinayawan og Tungan-Tungan. Kansang mga pangalan gibase sa listahan nga gi-endorso sa matag barangay. Kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa pangagaman ng probinsya sa paghatag og hinanaling suporta sa mga pamilyang napektuhan sa kalamidad
o sa pagtabang kanila sa ilang pagbangon human na igo kinis bagyo. O dili igo, napiktuhan sa bagyo. Abay-abay ang nakadawat, no? 312. Sa ito pa, inilison ta, 1,312 ka pamilya. Daghan na 1,312 ka pamilya. Daghan na siya, daghan. Ang kuan na katakamtam sa maong tabang gikas provincial government. Vehicular Accident Rescue Challenge. Sama ni disclaimer. This is only a simultaneous simulation conducted during the Rescue Olympics. Katapan nila ba yung Rescue Olympics? Doon na sila ikuan. Kanang vehicular accident rescue. Magpakuan ba magpadisgrasya una dayon trabaho na dahil sa mga rescuers. Manaman ang Olympics sumana. Ato ta sa 4th District sa atong lalawigan sa buhatan ni Congresswoman Laarni Roque. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Pakat. Mga nahimo usab ni Congresswoman Laarni Roque, lain nga building sa turnover. Featuring aerial view, administration building, Barangay Payad, Pangantukan, Bukidnon. Bago lang ni na humansab. Picturean sa videohan sa drone. At sada kayo. Pagkapatsada bagyod Barangay Payad, Pangantukan, tulok anda na gyapon nga building. Barangay Administration Building. Pastilan. Ninduta good. Nindut kayo ni. Gisaksihan mismo ni Congresswoman Laarni Roque, yaman yung project para diha sa katawhan sa 4th District o alang kini sa katawhan diha sa Payad, Pangantukan, Bukidnon. So mao ni ang kuano. Pinagi po ni sa pagsuporta diha sa barangay officials. Gipanguluhan ni Kapitan Rudy Tambiga Rodillas. Uban usab ni Governor Onil Roque. Dako ning building tulog yung kaanda na Ang sa ibabaw, function hall sa ibabaw. Perting haya-haya. Administration building, Payad, Pangantukan, Bukidnon, kamarka sa ibabaw. Sana all, mga barangay, ingon anak kadag ko ang ilang barangay hall. Barangay Administration Building. Kini mga congressman. Tabang po mga congressman sa ubang distrito. Atong kakadunggan, murag District 4 mo'y gahatag og dagko kay mga building para sa barangay administration. Ambot ka ning distrito. Nga unta, paldo-paldo man si Flores. Kumusta man ka, Congressman John Flores? Paldo-paldo magyud ka. Dagko ba ng mga barangay hall nimo gipanghatag sa mga barangay? Kanang imong mga barangay o kanang mga barangay administration building ba? O kanang mga project nimo sa barangay hall, barangay administration building, dagko ba? Pareho ba kadagko sa mga barangay administration building sa 4th District? Kung dagko, salamat. Kung gagmay, padak-e. Paldo-paldo ka nga, congressman. May kala din sa tataman sa atong first round sa atong pagpanaguban. Ato ta sa atong second round sa programang Paka Second Edition. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko.
Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa makausapa, maayong hapon ni ata sa atong ikaduhang hugna sa programang Paka. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radyo Paka Studio. Lahos sa Radyo Mano-Mano, Valencia City, 99.3 sa dial sinumang radyo. Kining atong second round, gidalit usab kaninyo ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Grabe na yung panghitabo dito sa kuano, San Francisco, Camotes. Camotes ni. Kining inahan gipatay sa iyang anak. Na ako no'y diferensya sa utok ba? O niya anak ka diferensya sa utok aning anak kay matod pa adik. Kuan ba? Kanang bitaw giingon nila nga flip ba? Nabuang tungod sa illegal drugs. Mo'y nakabuang aning iyang anak. Giluba ang maong inahan. Grabe ba? Patay. Anak nga adik. Naitabo kini sa Barangay Sunog, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Niatong Hulyo 21, 2026, giila sa kapulisan ang biktima nga si Melody Amancio. Melody Amancio, 51 anyos. Residente kini sa susamang lugar. Nasaran nga high sa droga ang suspect nga anak dihang iyang gikalalis ang biktima nga inahan nga misangko kini sa pagpangluba sa maong anak. Grabe. Hay sa droga ha. Wa pa makatugpa. Pastilan luuyas inahan. Doon na po report ni Gawas nga kini kunong inahan gipalista niya sa nabay kapanglista kuno para injection. Abot o bakuna ba tong injection? Gipalista kuno rin niyang anak unya kay buang lagi. Nabuang din sa illegal drugs. Nasuko unya gidunggab siya. Mokunoy sinugdanan sa panaglalis. Pero daan na ni siyang buang ang anak. Ilado na ni dito silang barangay nga flip gagamitan og illegal drugs. Og dili makagamit mangaway. Og dili og kanang way ikapalit ba? Mangaway gato sa ginikanan. Hantod nabuang gi siya sa maon niyang bisyo. Og nahitabo karon nga niluntar gyud gipatay niya ang kagulingong inahan. Wala na basta nga paminsar. Sus, Ginoo ko. Ha? Unya moingon lagi, balikan na to, moingon ning PNP nga kuan. Peaceful kuno karon atong nasod. Bentaha kuno karon kumparar sa dati administrasyon ni Duterte. Kini kunong mga krimen nga gakakita na to sa television, gakadunggan sa mga radyo, i-post diha sa social media, sensational ang kuno na. Amo to si buti pasabot nila sa sensational. Ha? O sabi pasabot nila ang sensational? O sabi na imagination ra lugar na ang mga krimen? Kaya kung basihan ko nung numero sa ilang record, ni ubos. Kung itandi sa kan Duterte administration, di man ta magbase sa record. Sa aktual ta dapat magbase. Ambot ka kining labaw sa PNP dito sa Manila kung nag-survey pa pod sa mga dapit kung asa na itabo kini mga krimen. Pareha karon no dito sa San Francisco, Camotes. Klaro magina. Namatay maging inahan, anak ka nagdunggab. Ang hinungdan, adik-adik ang anak.
unsaon nga nagdagsang na mapunig-balik ang illegal drugs. Mo na giingon lagi nila nga mag-drugs sumagani ang presidente, matod pa siyang ate. Matod pa si Senador Amy Marcos ba nga ang iyang manghod si Bongbong Marcos gagamit kuno illegal drugs. Na kini mo gibasihan sa mga adik-adik gamit mga ni presidente kita pabaghang ultimo. Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dira sa atong pagpanaguban sa tulumanon ang Paka Paminaw Apil Kamatuoran ng kuna. Hangtod sa sunod gayon sa mga tagnag sa mga istasyon. Bye 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 bye. Inyong nabati ang tulumanon. Paka Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna. Paka hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.